ang mahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Benigno S. Aquino III. Salamat po. Maupo tayo lahat. Secretary Dinky Soliman, Secretary Julia Bad, ASEC Javier Jimenez, Armed Vice Governor Harun Al-Rashid Alonto Lucman Jr., DSWD awardees, of course, Mr. Danny Bitara and Ms. Noemi Mongaya. Official staff of the Department of Social Welfare and Development and its attached agencies, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko mga kababayan, muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Bago ako sumampa dito sa podium mula sa ating choir na napakasigla, kayo rin, sa napakasigla nyo, parang napapag-isip ako, tumambay muna kami ni Asik Dalantar dito para sumigla rin kami. Huli ho tayo nagkasama-sama sa ganito pagdiriwang noong ika-6 na pong anibersaryo ng DSWD. Siyempre, hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataon na batiin kayo sa pagiging senior citizen ng inyong ahensya noong pong 2011. Ngayon naman po, sa dami ng pagsubok na hinaharap natin na kayo ang isa sa mga kadamay, lalong importanteng personal kong itanong sa inyo, kamusta naman ho kayo? Okay. Hindi naman siguro naka-Red Bull lang yung ating choir kanina, kaya full of energy. Alam po ninyo, hanga ako talaga sa inyo mga kawani ng DSWD. Sa sitwasyon ko po kasi may mga araw na patong-patong na mabigat na suliranin ang kailangan kong harapin. May mga araw naman, dinaratan tayo ng napakaraming good news na pwede natin ipagmalaki. So may araw na mabigat, may araw na sobrang gaan ng pakiramdam. Ang ibig ko pong sabihin, hindi palaging masamang balita ang natatanggap ko. Sa DSWD, alam ko na para sa marami sa inyo, halos buong araw, araw-araw, siyempre, problema ang kaharap ninyo. Nandiyan ang mga tinamaan na sakuna, ang may dinadalang karamdaman, ang mga biktima ng karahasan, almusal, tanghalian, hanggang hapunan, at kung minsan pati sa midnight snack kung meron, suliranin ng ating mga kababayan ang parang ulam na ninyo. At hindi lang ito katulad ng suliraning hinarap natin dati, kung saan ilang barangay lang ang kailangan ninyong tutukan. Nitong nagdaang 2013, hinarap natin ang problema sa Zamboanga. Tapos ito, lumindol naman sa Central Visayas. Di nagtagal, sinalanta naman ng Bagyong Yolanda ang 44 na probinsya sa buong bansa. Sumingit pa si Santi at kanyang monsoon rains. Siyempre, wala pa sa listahang ito ang mga sakuna o hamong na hindi masyadong naging laman ng mga balita. Ang pagtugon sa mga tinamaan ng flash flood sa iba pang liblib na lugar o ang mga batang kailangan ng kalinga. Sa patong-patong na hamon na hinaharap ng ating mga kababayan, umabot na nga po sa milyon-milyon ang mga pamilyang kinakailangan ninyong pakainin, gamutin at arugain. Iba yung kapasidad para magmalasakit ang hinihingi sa inyong mga kawani ng DSWD. Hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginagawa ninyo. Kapag panahon ng kalamidad, marami sa inyo ang hindi makaupo dahil sa mga kailangang gawin. Pati yung ating babutihing kalihim, kuminsan nagbi-meeting po kami, nakapikit na siya. Pero tumatango naman at sumasagot sa tamang oras. Minsan lang nagpo-pause ako at hihintay ko lang dumilat naman po. Kahit ilang segundo lang ng delay sa relief goods at gamot, alam ninyong hindi ninyo mapapatawad ang sarili dahil madaming nagugutom, nauuhaw, nagkakasakit, natatakot o nalulungkot. Bukod dito, alam ko na habang nagpapatulo kayo ng pawis, luha at minsan dugo para makatulong sa nangangailangan, may ilan naman tayong kababayan at talagang mangilan-ngilan lang naman na kung magsalita ay akala mo wala na tayong kayang gawing tama. Nabalita ko nga na noong relief operations para sa Bagyong Yolanda, marami sa inyo ang tumatangging umidlip man lang ng sandali dahil natatakot na makunan ng larawan at masabihang hindi ginagawa ang trabaho. Naalala ko tuloy ang nangyari kay Secretary Pitilla. Nakatuwang rin natin sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Noong tinatansya
ng Department of Energy kung gaano katagal maibalik ang kuryente sa 320 na bayang tinamaan ng Bagyong Yolanda o mga lugar na tinamaan ng Bagyong Yolanda. Ang kanila pong kalkulasyon, 6 na buwan para maibalik ang kuryente. Pero pinangako niya na bago magpasko, napailawan na ang lahat ng ito. Nagpasko nga po o yung bisperas ng Pasko at may ilaw na sa 317 bayan. Ibig sabihin po, kulang ng 3. Yung 3 na ihabol ng 14 na oras lang ang delay. Sa kabila nito, meron pang nagsasabing dapat siyang mag-resign. Di ba? 6 months, naging 40 days and 14 hours. No? At sobrang pagkakamali raw po yung plus 14. Matuwid at marangal na tao si Secretary Petilla, kaya nagpasa siya na sumite ang kanyang resignation. Ang sagot ko sa kanya, kalokohan naman yata yan. Maraming makikinabang sa nagawa niya at nababaliwala ang kanyang husay kung magbibitaw siya. Kumbaga sa paaralan, lampas 99% na po ang nagawa niya. At sabi po nung kritiko, baksak siya. Siguro kung itong mga kritikong to ang nagpapatakbo ng isang paaralan, swerte na silang tumakbo ng 1 taon dahil walang puwapasa sa kanilang paaralan. Bakit di ba nag-aaral tayo? Yung 91, ang tanda ko, A. Yung 99 point, ganyan, di siyempre A rin. Wala naman pong A+. O pag A na grado mo, baksak ka. Wala siguro karapatan magturo yung mga yan. Hindi naman po kalabisang sabihin na minsan kulang sa konsuelo ang trabaho nyo. Sana ho kuminsan lang. Madalas, mas marami ang batikos kaysa pasasalamat. Mas mahaba ang listahan ng reklamo kaysa papuri. Sa kabila nito, natutuwa ako, nabibilib ako na wala akong nababalita ang isa man sa inyo na nagwawagayway ng puting bandila para sabihin sumusuko na kami. Wala po akong narinig na nagsasabing, Mr. President, hindi ko na kaya, aalis na po ako. At hindi ko ibig sabihin yan, pwede itong araw na to. Marami kayong hinarap na trahedya at pasakit, pero nananatili kayong tagapagsulong ng pagbangon ng mga kapwa ninyo Pilipino. Dahil dyan, personal kong pinasasalamatan ngayon ang bawat isa sa inyo sa tapang at dedikasyong ipinakita ninyo habang ginagampanan ang inyong tungkulin. Talaga naman po, sa ngalan ng sambayanan, maraming salamat po sa inyo lahat. Hayaan ninyong espesyal kong banggitin sina Ginoong Danny Franco Bitara at Binibining Noemi Mongaya na nalagay sa bingit ng kamatayan habang isinasabuhay ang misyon at layunin ng Department of Social Welfare and Development. Kayo ang ehemplo ng mga tunay na tagapaglingkod ng mamamayang Pilipino. Mamaya rin po, kapag pinarangalan na ang iba pang pinakamahusay na tagapaglingkod ng DSWD, ganito po ang pakiusap ko. Palakpakan natin sila ng malakas. Iparamdam natin sa kanila ang pagpapahalaga at paghangang nararapat sa kanila. Mayroon nga po akong naisip habang pinagmumuni-munihan ang pangalan ng inyong ahensya. Department of Social Welfare and Development. May diin po sa end. Hindi lang pangangalaga sa kapakanan o welfare na mamamayan ng mandato ng ahensya ito, meron ding pagbabago, meron ding pag-unlad, development. Kaya meron ding pag-asa. Sa tulong ninyo at ng mga programa ng DSWD, na isa katuparan natin ang mandatong ibinigay ng taong bayan, halos 4 na milyong kabahayan na ang nabigyan ng pagkakataon para sa mas magandang bukas sa ilalim ng Pantawid Pamilya, na pinalawak ang sakop nitong 2013 para mas marami pa ang matulungan. 334,158 na kabahayan naman ang naging bahagi ng Sustainable Livelihood Program. Sustainable, ibig pong sabihin, pangmatagalan, hindi lang pang-photo op. Para sa mga senior citizen, 1.53 billion pesos ang naipagkaloob na pensyon sa mga lolo at lolang matagal nang nalugmok sa laylayan ng lipunan. 2.85 billion pesos naman ang nagugol na para sa supplemental feeding program ng 1.45 million na kabataan. Sa iba't ibang kategorya ng kapitbisig laban sa kahirapan, Comprehensive Integrated Delivery
of Social Services o Kalahi Seeds. Sana ho mas maiksi lang yung pangalan. Pero ganun kahaba naman ang benepisyo. Nasa 3,541 na proyekto na ang nabigyan ng ayuda. Tinatayang 841,000 po ang kabahayang nakikinabang o makikinabang dito. Ang maganda, yung mga komunidad mismo ang pumili ng proyektong pagkakalooban ng pondo. Bahagi sila ng pagpapasya. Kaya alam rin nating bahagi sila ng pangangalaga at pagsisigurong magtatagumpay ang bawat proyekto. Sana po huwag kayong magsawa na makipagtulungan sa akin upang maibalik ang pagtitiwalang ipinagkaloob ng mamamayang Pilipino. Sa husay ng trabaho ninyo dito, nararamdaman kong magiging mas malawak, mas mabilis, mas pangmatagalan pa ang magagawa nating pagkalinga at pagpapaunlad sa kalagayan ng ating mga kababayan, ang ating pong mga boss, kahit na gaano pa ito kahirap. Sa uli, ay isang tao o institusyon ay hindi tinitingnan sa bilang ng taon na itinagal niya sa mundo, kundi sa kung gaano karami ang kanyang natulungan, sa kung gaano karami ang nabago niyang buhay, sa kung gaano kalalim ang naging positibong ambag niya sa lipunan, at sa kung gaano karami ang nabigyan niya ng pag-asa. Inanyayahan ko kayong lahat dito sa DSWD. Tara, ipagpatuloy natin ang pagbibigay ng lahat ng ating makakaya. Malayo na ang ating narating at alam kong sa patuloy ninyong pakikiambag, lalo pang malayo ang ating mararating. Maraming salamat po. Maligayang anibersaryo po sa inyo lahat.